beloved Boss Mike Cervera. So ngayon, itong pag-aaway na ito, mga kababayan, pati yung si Kitty Duterte, nadamay na. Grabe! Eto na, Kitty Duterte. Nako, nagbabala na. Oh, eto, pasok ha. Pakinggan ninyo, panoorin nyo. Yan, mga taga-suporta. Oh, Kitty, may babala sa isang babae. Naglabas ng babala si Kitty Duterte laban sa isang babae na dati umanong may kaugnayan sa kanyang amang si dating Pangulong Duterte. Grabe! Ang tindi! Oh, so yan mga kababayan, pakinggan natin yung isang video mga kababayan ko ha. Pasok! Pahayag si Kitty Duterte laban sa isang taong dati umanong konektado o nakatrabaho ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanya, ang individual ay nagpapanggap na malapit sa kanilang pamilya at gumagamit pa ng pagkukunwaring romantikong ugnayan upang makabisita, makalapit at makakuha ng impormasyon para gamitin sa hindi magandang layunin. Kinuwestiyon niya rin ang naging pakikitungo ng taong ito kay PRRD kabilang ang pagpapadala ng mga mensaheng hindi akma, bagay na umano'y alam ng mismong pamilya ng nasabing individual. Bagamat nananatiling tahimik ang kanyang ina, iginiit ni Kitty na iba ang kanyang paninindigan at hindi niya ito palalampasin. Kitty, iba pa itsura mo dito. Napansin ko lang, sorry ha. Yung itsura mo dito, parang kamatis ang ilong mo ha. Ngayon parang ilong na ni Jen Angeles ha. Ay, Kitty! Oo, iba pa yung ilong mo rito, napansin ko lang. Oo. Ngayon, iba na no? Parang ilong na ni Jen Angeles yung ilong niya. Okay lang yan. Tuloy. Ipinunto niya rin na bilang anak at bahagi Ayan, biglang nagbago na. Dito, lumiit na. Nung una, parang kamatis. Ngayon, alartires na. Kung dati, mga kababayan, kamatis, ngayon, naging alartires. Sige na, okay lang yan. Dami naman pera ng pamilya, may sapat siyang kaalaman sa mga personal na paninindigan ni PRRD, lalo na pagdating sa mga relasyon, at may karapatan siyang linawin ang mga maling pahayag tungkol sa kanyang ama. Anya, habang wala siya sa bansa, nanahimik ang naturang tao, ngunit naging aktibo ulit nang wala na siya sa paligid. Hinamon niya ito na bumalik sa Pilipinas at harapin siya nang walang umaalalay o nagbibigay ng suporta. Nanawagan siya sa mga taga-suporta at content creators na maging mapanuri, mapagmatyag, at huwag basta maniwala sa mga nagpapakalat ng impormasyon na walang malinaw na batayan. Nako, walang malinaw daw na batayan. So eto na, kagulo-gulo na mga kababayan ha. Kagulo-gulo na. Bakit? Pati itong si Kitty Duterte nadadamay na. Oo, nagsasalita na rin. Siguro hindi niya na matiis dahil alam naman natin na kapag ka ang anak laging kakampi sa nanay yan. Lalong-lalo na may involved na ibang babae na konektado sa tatay niya. Siyempre, eto na ang labanan ng mga babae sa buhay ni Digong. Mga kababayan, bigyan natin ng reaksyon nito ha. Pasok! Naglabas ng matapang na pahayag si Kitty Duterte laban sa isang taong dati umanong konektado o nakatrabaho ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon Ito na, naglabas sa dating konektado at nakatrabaho daw ni Digong. Sino yan? Sino yung konektado na dating katrabaho at konektado kay Digong? sa kanya, ang individual ay nagpapanggap na malapit sa kanilang pamilya at gumagamit pa ng pagkukunwaring romantikong ugnayan. Ito'y nagpapanggap daw na malapit sa kanilang pamilya at ito daw, mga kababayan, ay nagpapanggap din daw na may romantiko na ugnayan. Alam nyo naman ang romantiko, syempre, kasama na dyan yung bengbangan. Mga kababayan, ulitin ko lang para sa kaliwanagan. Kapag sinabi hong romantikong ugnayan, kasama bengbangan. Di ba? Yung kaya yung tinutukoy ni Maharlika na doon sa kama, doon sa CR, yung ba yon? Yung ba yung sinasabing may bengbangan? Tayo nagtatanong lang ayon sa kanila. Hindi sa ating galing ito, liliwanagin ko lang. Dahil hindi natin ugali magpakalat ng mga gawa-gawang kwento. Opo, sila lang. Kaya tayo mga kababayan, bilang vlogger at commentator dito sa social media,
karapatan natin na liwanagin ito sa taong bayan. Di ba? Ano ba ang totoo rito? Kaya tayo nagbibigay ng reaksyon. Tuloy. Upang makabisita, makalapit, at makakuha ng impormasyon. Individual ay nagpapanggap na malapit sa kanilang pamilya at gumagamit pa ng pagkukunwaring romantikong ugnayan. Pag gumagamit daw ng pagkukunwaring romantikong ugnayan. Yan yung tinutukoy ko. Baka naman kung kung ang pagbabasihan niya yung sinabi ni Maharlika na mayroong mga letrato, may mga video, maniniwala ako na hindi pagkukunwari na may romantiko talagang ugnayan. Naisip niyo po ba? Yung mga napakinggan yung kanina. Sabi kasi dito, daw ni Kitty, nagpapanggap na may romantikong ugnayan. Pero sabi ni Maharlika meron sa kama, meron doon sa CR at may mga picture pa. So ibig sabihin, hindi pagkukunwari ito. Di ba, Totsi? Hindi pagkukunwari ito, mga kababayan. Oo, sabi ni Maharlika balikan natin to Balikan natin to, mga kababayan. I-analisa nating maigi. Kasi kailangan malaman natin kung ano talaga katotohanan dito. Sino nagsasabi ng totoo at sino ang sinungaling sa kanila. Individual ay nagpapanggap na malapit sa kanilang pamilya at gumagamit pa ng pagkukunwaring romantikong ugnayan. Kukunwaring romantikong ugnayan. Isabi dito ni Maharlika pasok. Okay? Bakit? Nurse ka ba? Andiyan. Hello, sa mga Team Alpotera na okay lang sa kanila na yung kinakampihan nila na si Alpotera ay inilalako ang pagkatao ni Pangulong Duterte. Hinubaran mo na si Pangulong Duterte, Alpotera. Kita nyo, hinubaran daw niya si Digong. Di ibig sabihin, meron talaga. Mali ka, Kitty. Kontra kayo ni Maharlika ng sinasabi. Dapat nag-uusap kayong dalawa dahil magkakampi naman kayo. Magkakampi po yung dalawang yan. Mali na ho yung script nila, Mukhang may mali rito, mga kababayan. Hindi ko alam kung sino nagsasabi ng totoo. Si Kitty o etong si Maharlika. Kasi ayon kay Maharlika, meron na hong mga litrato na hubad daw talaga. Eto na. Bakit mo kailangan picturean ang private parts ng Pangulong Duterte? At kita nyo, nagets po ninyo. Sabi ni Kitty, nagpapanggap na may romantikong ugnayan itong si Nars at si Digong. Etong babae daw na ito at si Digong. Mga kababayan, mukhang may mali rito. Ano ba talaga totoo? Di ba? Ano ba talaga totoo? Mga kababayan, kung meron pong mga litratong nakuha, itong si tinatawag nilang Alpotera, na maganda, mga kababayan ko, teka muna. Hindi na sila pare-pares ng sinasabi, mga kababayan. Mali-mali na yung mga sinasabi ni Kitty o ni Maharlika. Sino tama sa kanila? ilako sa mga kaibigan mo. Oh. Pero kung totoong mahal nyo ang sa mga kaibigan, private part ni Alpotera, bakit mo kailangan picturean ang private parts ng Pangulong Duterte at ilako? Hinubaran mo na si Pangulong Duterte, Alpotera. Bakit mo kailangan picturean ang private parts ng Pangulong Duterte at ilako sa mga kaibigan mo? Muna si Pangulong Duterte, Alpotera. Bakit mo kailangan picturean ang private parts ng Pangulong Duterte at ilako sa mga kaibigan mo? Pero muna si Pangulong Duterte, Alpotera. Bakit mo kailangan picturean ang private parts ng Pangulong Duterte at ilako sa mga kaibigan mo? Pero okay, Karuba ka na lang daw, Maharlika. Crush ka naman ni Karuba. Karuba, nasa LA lang yan. Oo, sandaling-sandali mo lang yung puntahan. Diba, Nikki Enriquez? Eto na, mga kababayan ko. Balikan natin to, pasok. Romantikong ugnayan upang makabisita Pakinggan nyo maigi to. sa kanilang pamilya at gumagamit pa ng pagkukunwaring romantikong ugnayan upang makabisita, makalapit at makakuha ng impormasyon para gamitin sa hindi magandang layunin. Kita nyo? So, ibig sabihin, mga kababayan, kontra po yung sinasabi ni Kitty at ni Maharlika.
Kaya mga kababayan, mag-isip tayo maigi. Oo, sino ba talaga ang totoo dito? Kasi iisang kampo lang si Kitty at si Maharlika. So ngayon, mga kababayan, ano ba talaga ang totoo at sino yung gumagawa ng kwento sa grupo ninyo? Di po ba? Kinuwestiyon niya rin ang naging pakikitungo ng taong ito kay PRRD, kabilang ang pagpapadala ng mga mensaheng hindi akma, bagay na umano'y alam ng mismong pamilya ng nasabing individual. Ako, narinig po ninyo. Narinig ninyo. Nagpapadala daw ng mga mensahe. Siguro merong I love you too, I miss you too. Di ba? Ha? Oh, parang PLDT, yung mga ganon, no? Tayo nung ganon eh. PLDT. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng PLDT? Yung mga ganon eh. Oo, yung mga shortcut nung araw, nung ang uso analog lang, wala pang camera mga cellphone. Ang tawag natin doon, PLDT. I miss you, PLDT. Alam nyo yan? Alam nyo? Oh, sino nakakaalam nun? Sige nga. Oh, sino nakakaalam? Ano? Ha? Ano yan? Ano? Ha? Oh, P. Oh, ano? Oh, ha? P. Oo. PLDT sa OFW. Hindi. Ano yan? Oh. Ha? Kung alam nyo, anong PLDT? Oo. Noong araw, eto kukwento ko, siguro hindi nyo naabutan ito. Nako, ganun na ba ako katanda talaga? Nadali ni Jojo Chavez. Ayan na. Nadali. Hindi kaya ganon. Yung mga eksena ng palitan ng mensahe. Hindi kaya ganon kasi hindi daw akma. Uy, Mary Jane de Vera, ayun na nga. Ayun na nga. I-flash ko na dito. Oh. Ayan o. Oh. Yan ang PLDT. Oo. Alam ni Jojo Chavez. Palibhasa, mga kababayan. Siguro madalas sabihan. I miss you, PLDT. Grabe. Oh, ito na mga kababayan. Ha? Ito na. Bagamat nananatiling tahimik ang kanyang ina, iginiit ni Kitty na Ito yon mga kababayan ko ha. Ito yon ha. Ibang klase. Meron ako narinig dito. Oh. bagay na umano'y alam ng mismong pamilya ng nasabing individual. Kita nyo? Bagay. Ito, itugma nyo kung sinungaling ako ha. Itugma nyo. Yung mga na part 1 natin ha, nabanggit ko ito. Sabi dito, bagay na alam ng pamilya ng individual. Ito po yung tinutukoy na babae. Bagay daw, sabi ni Kitty, na alam ng pamilya. Grabe naman yung pamilya niya ni nung babae, mga kababayan, ni Alpotera kung tawagin nila. Grabe naman, Alpotera. Bakit nyo kayang gawin yun? Yung bang payag ba yung pamilya mo na bengbang ka kung totoo yung mga sinasabi nila kay Duterte? Antindi mga kababayan, Antindi, no? Bagay daw na alam ng pamilya nung babae, yung individual na yan. Alam ng pamilya yung ginagawa. Pati ba yung pakikipagbengbangan? Antindi talaga mga kababayan, Malupit itong si Duterte. Grabe! Oo. Sige, tuloy. Bagamat nananatiling tahimik ang kanyang ina, iginiit ni umano'y alam Eto isa pa. ng hindi akma, bagay na umano'y alam ng mismong pamilya ng nasabing individual. Bagamat nananatiling Tanyo, alam mo ng pamilya. Kasi mga kababayan, itong problema, itong pamilya, netong si Alpotera na binabanggit nila, dumidikit kay First Lady. So, matapos na pinopondohan naman nila, yung po bang rally mga kababayan
dyan sa may dahig, sa ICC. Pinopondohan naman netong pamilya ng babae. Sila daw yung nagpopondo sa mga rally doon. Sabi rin niya ni Maharlika. Ngayon, kung pumopondo ka pala diyan kay Duterte, bakit ka lumalapit kay First Lady? Ano ba ito? Namamangka po ba kayo sa dalawang ilog? Kaya kahit isakripisyo nyo yung manugang, asawa, hipag, okay lang. Ano yan? Puki-puki lang ang labanan? Grabe, no? Puki-puki lang ang labanan, mga kababayan. Iba rin, no? Ayan, kita nyo. Ha? Kinakarma kayo. Hindi naman kasi makakalaban nyo rito. Si Pangulong Bongbong, ang makakalaban nyo dyan, yung mga magseselo sa inyo. Tandaan nyo, may mga niyan. May mga nandiyan na mga nakaabang din na katulad ninyong naging babae niya. Ang problema nga dito, mga kababayan, kadalasan, kung sino pa yung hindi original, sila pa yung nanggagalaiti dyan. Tignan nyo si Zimmerman, tahimik lang. Di ba? Tahimik lang yung totoo, mga kababayan. Yung original. Ang maiingay talaga, yung mga katulad nila. Kung sino pa, mga kababayan, yung mga syobetra, sila pa yung mga maiingay at handang makipag-away, handang makipagbaragan sa social media. Gumagamit pa sila ng tulad ni Maharlika. Grabe, no? Matindi to. Oo, ibang klase. Tuloy! Tahimik ang kanyang ina, iginiit ni Kitty na iba ang kanyang paninindigan at hindi niya ito palalampasin. Ipinunto niya rin na bilang anak at bahagi ng pamilya, may sapat siyang kaalaman sa mga personal na paninindigan ni PRRD, lalo na pagdating sa mga relasyon, at may karapatan siyang linawin ang mga maling pahayag tungkol sa kanyang ama. Anya, habang Hindi. Kitty kasi, ang problema, hindi naman yung tatay mo Yung tatay mo, tira lang ng tira yan. Hipo-hipo lang yan Di ba? KFC lang ng KFC yan. Ang nagiging problema ngayon, yung mga pumasok sa buhay mag-asawa ni Duterte at ni Zimmerman na asawa ni Sara. Yung mga yan, mga kababayan, kasi ang nagiging problema. Although, sige, sabihin na natin na hiwalay naman na etong si Zimmerman at saka si Duterte, kaya malaya naman, totoo naman. Malaya naman itong si Digong kung sino ang gustong tirahin niya. Di po ba? Siguro, dahil sa kalungkutan, nakita itong nanay ni Kitty, kaya no choice na lang. No choice, mga kababayan. Oo. Sabi nga nila, mga kababayan walang pangit sa ethics na galit. Totoo po ba yan, mga kababayan? Di ba may kasabihan na ganon? Sa mga salitang kanto yan, madalas kong marinig Wala daw pangit sa ethics na galit. Kaya siguro, Kaya yung resulta, mga kababayan, yung resulta kailangan iparitoke pa. Tama ba, mga kababayan ko? Kaya tignan nyo yung resulta. Kailangan iparenovate pa Ayan tuloy, okay naman no? Kahit papano, may pagbabago. Aminin nyo na, di ba? Pangit yung resulta kaya pinaritoke. Ayan, okay naman no? Lalo na kapag medyo ipipilter at may make-upan siya. Pero kapag walang make-up, mga kababayan, nakikita nyo yung isang mata sa iba nakatingin Ay, nako. Ay, real talk yan Oo. Grabe. Sige na, ito na.
Tuloy na natin to. Wala siya sa bansa, nanahimik ang naturang tao, ngunit naging aktibo ulit nang wala na siya sa paligid. Hinamon niya ito na bumalik sa Pilipinas at harapin siya nang walang umaalalay o nagbibigay ng suporta. Naghamon na daw si Kitty na bumalik na daw sa Pilipinas kasi namamalagi yon sa dahig, mga kababayan. Hindi maiwan-iwan ni Alpotera o yung binansagan nila itong si Digong. Kaya nga ang tanong, ano bang merong kay Digong? Hindi kaya, mga kababayan, itong si Alpotera, meron silang joint account, kaya hindi niya maiwan-iwan. At ang tanong, kung meron man, gaano ba kalaki yan? Kasi, ang balita ko, ayon kay Maharlika, hindi ko alam kung sino nagsabi, na vlogger, sa mga DDS, ayon sa kanila, itong si Alpotera, ang pamilya, mga kababayan, abay mayaman, kilalang kilala. Saan? Sa Mindanao, Bisaya, pati sa Luzon. May bus company sila. Hindi alam ni Maharlika yan. Yung babae, yung pamilya nun, yung asawa, yung asawa na kumukonsinte, mga kababayan, yung asawa na kumukonsente dito daw kay Alpotera, mayaman na hoy. Kaya ang tanong ko, ano pa yung intensyon nyo? Bakit pa kayo dyan naglalagi? Bakit nyo binabantayan si Digong? Meron ba kayong joint account na trilyon-trilyon? Nagets nyo na? Sa mga nagtatanong kung sino, yung pamilya ng babae, ang tawag daw sa kanila kilala sa palayaw na small boy. Hoy, sino yun? Sino yung small boy na yan? Sabi lang ng mga DDS Sino kaya yung small boy? Naka! Grabe, no? Kilalang kilala daw ho yan. Sige, tuloy. Wagan siya sa mga taga-suporta at content creators na maging mapanuri, mapagmatyag, at huwag basta maniwala sa mga nagpapakalat ng impormasyon na walang malinaw na batayan. Sabi ni Kitty, mapanuri, mapagmatsyag. Nagmamatsyag ako, iba-iba sinasabi niyong dalawa ni Maharlika. Sino ba talaga sinungaling sa inyong dalawa? Ito ba hindi ba na isang guni ni Maharlika bago niya ilabas itong mga sinasabi niya na merong mga litrato at video na nagbebengbangan silang dalawa? Hindi kaya, mga kababayan? Hindi po ba? Kayo, mga kababayan ko. Sino? Sino nagsasabi ng totoo sa kanila? Ayon kay Maharlika, meron daw mga video, litrato, nakuha na meron sa CR at meron doon sa kama na nagbebengbangan ba? Tanong ko lang yan. Our beloved Boss Mike.